RR, para, Dahil, bakit may dami mga pila. taong marami sa likuran mo? Mhm. Yes, Sir Jovi. Maraming tao ang nasa likod natin dahil stranded sila. Okay. Wala po silang masakyan na UV Express at e-jeepney. So dito po yan sa North Avenue sa babaan ng MRT station sa labas ng isang mall. Kaya ngayon patuloy yung panawagan nila na sana ay yung pamahalaan ng Quezon City, yung lokal na pamahalaan ng Quezon City, ay sana po magpadala na raw ng rescue shuttle kasi sa tansya natin dumadami po sila. Sa ngayon nasa 500 na pasahero ang na-stranded dito sa tansya natin. Ang mga nakausap natin kanina, simula alas 7 pa ng umaga naghihintay na ng masasakyan. Halo-halo na rin yung mga pila at hindi na nila alam kung sino ang pupunta sa kung saan. So, ito po yung mga biyaheng Novaliches, Tandang Sora, Fairview, Montalban, San Mateo, Kalumpit, Deparo, Marilao, at yung mga sasakyan pong, ayan po yung masasakyan na hinihintay nila. Ilan po sa kanila galing pang trabaho kaninang umaga at hanggang ngayon hindi pa rin po nakakasakay. Night shift po sila mula kagabi. Yung iba naman po, papasok pa lang para naman po sa mamaya. So, ang diskarte ng iba sa kanila is kumuha ng habal-habal, pero maging yun, napakaila po, sobrang hirap pong sumakay. Yung iba naman dahil wala ring mabook na TNVS, mukhang wala raw choice kundi magpa-morningan na dito sa terminal. At yun, hintayin na lang daw nila na magkaroon ulit ng mga biyahe, yung mga pampublikong sasakyan. Nakausap din natin yung mga ilang driver kanina po nitong mga e-jeepney at van at ayaw na rin talaga nilang bumiyahe kasi po talagang bahana at natatakot sila na tumirik yung mga sasakyan nila sa mga kalsada at lalo pang mapahamak yung kanilang mga pasahero. Samantala, stranded din, marami rin pong stranded dito sa North Avenue Station ng bus carousel. Pero samantala, habang tuloy-tuloy naman ang operasyon ng MRT. Pero RR si Maricel to. Sabi mo kanina, yung iba dyan na pasahero magpapamorningan. Meron ba silang may stayan dyan sa terminal? Kung abutin man sila hanggang umaga? Yes po, Miss Maricel, yun lang ang problema. Kung gusto talaga nilang magpamorningan, tiis-tiis po dahil wala po ditong matinong sisilungan kasi medyo may butas din po itong kumbaga itong shed, ito pong terminal na kinakatatayuan nila. Hindi rin po talaga ito conducive talaga para magpamorningan. RR, si Chicky Verhel to, no? Kanina sabi mo ay may mga panawagan na nga, no? Yung mga pasahero dun sa local government ng Quezon City. So kung may panawagan, siguro going through ito, parang media channels, no? Pero meron bang tumawag mismo dun sa or nakipag-coordinate mismo sa local government ng Quezon City para ma-actionan agad kung sakali? Yes, Miss Chicky, ito pong mga pasahero natin, humihingi po sila ng tulong mostly doon po sa mga security guard. Ang problema po itong mga security guard ay hindi rin po nila alam kung saan mahahagilap yung mga kawani ng lokal na pamahalaan ng Quezon City. Kasi kahit po medyo malayo po yung mga nagpapatrol na MMDA kaya wala pa rin sa tingin po natin ay ngayon dahil wala pa rin pong dumadating na rescue shuttle, wala pa rin po talaga nakakarating na message doon sa LGU ng Quezon City. RR, hindi ko alam kung kaya mong ipan yung camera mo. Maipapan mo ba para lang makita natin kung gaano kahaba yung pila? Pinahirapan ko pa talaga si RR no nakapayong Nakapayong naman, naka-jacket. Oo. Para lang makita natin kung gaano kahaba yung pila ng mga pasahero dyan. Opo, ganito po. Ito po yung nangyayari ngayon dito. Bawal po kasi tayong lumapit. Pero ito po yung kumpol-kumpol nung mga pasaherong naghihintay ng van at ng e-jeepney. Papunta po yan sa Kalumpit, Malinta, Holy Cross, Novaliches, kung saan marami po dun sa kanila binabahan na. So, ayan, mukhang sa malayo, mukhang konti lang sila. Pero kapag nilapitan po sila, doble-dobleng linya na po yan na halos 6 na
na paikot na linya po yan. Sa kabilang side naman po, kung pupunta naman po tayo doon, dito talagang wala na pong naghihintay kasi alam na po ng mga pasahero dito na wala nang dadating na ibang sasakyan, although meron pa rin palang mga nakapila. Pero kasi po, yung mga van natin, tapos yung mga e-jeepney, 30 minutes to 1 hour po. Ganun po katagal yung interval ng pagdating ng mga sasakyan. Ito naman po, kapag tinignan naman po natin dito sa bandang kabilang side nitong EDSA, nakikita po natin, ayun, sa taas, andun na po yung pila, ganun na po kahaba. Ayan, ganyan po kahaba ang pila ng EDSA bus carousel. Dito po sa North Avenue. Papunta dyan, RR, marami bang areas na baha talaga? Opo, dito, papunta po dito, actually, wala po talagang, dahil malapit po to sa EDSA, at tuloy-tuloy po yung operasyon ng MRT, madali pong makarating po dito. Ang problema po nitong mga tao, kung paano sila makakauwi at makakapunta sa mga trabaho na hindi po along EDSA yung location. Ay, Oo. kasi yung MRT gumagana. Oo, walang problema sa Yes, MRT. Problema. Sana naman merong makakauwi itong mga to? Sana merong makapunta sana sa LG. Well, ano yan parang sacrifice na talaga Ikaw yung tatayan sarili mo pupunta sa LG ng QC at tulong po. Kasi ang dami, Correct. 500 plus Kasi, Kailangan. diba, And it's 5 kailangan, p.m. urgent. Tagal na nilang nandoon. Umaga pa daw Yeah. Sabi ni RR Pero RR pahabol lang yung mga nakapila dyan, meron ba silang mabibilhan na mga makakain? May mga bukas ba na stores malapit? Kasi parang mas mahirap yun kung pati yun wala. At saka CR. Yun po, yun ang isa pa pong problema dito sa area na to dahil ang tanging bukas lang na kung saan sila pwede makainom or makainom ng tubig or makabili ng pagkain ay itong mall. Pero sa pakikipag-usap po natin doon sa pamunuan ng mall, iniisip na rin po nila kung papauuwiin na nila yung kanilang mga staff. So ibig sabihin magsasara na rin po sila dahil iniisip din po nila yung kapakanan ng mga staff nila dahil uuwi rin po sila at ayaw nila na hindi na kumbaga mas staff sa daan dahil lang sa baha yung mga staff nila. Kaya yun ang problema dahil wala po talaga ditong malapit na kainan, wala rin pong CR. Kaya mahirap po para sa iba dito. Kaya kanya-kanyang diskarte po sila.